Magandang araw mga par. Welcome ulit sa aking YouTube channel. NDR Butingting, Kalikot at kung ano-ano pa. Okay mga par, bali for today's video, meron tayong nirespondihang isang sasakyan na ayaw mi-start. So halina, samahan niyo po muli ako at ating tuklasin kung ano ang nangyari sa sasakyan ito. Okay? Opo! Okay guys, bali ang sasakyan to is isang L300 na model ng Euro 4. So, nakatanggap tayo ng report na ayaw daw mag-start nitong sasakyan na to. So, ang check natin ngayon is kung ano bang klaseng ayaw mag-start. Kung ayaw mag-fire or tingnan natin. So, i-try na lang natin kung anong klaseng ayaw daw mag-start, sabi ng ating driver. Okay, check natin. Okay. So, tingnan natin kung anong sitwasyon ayaw mag-start ng sasakyan. Neutral. So may busina naman yung yan, may busina. So umiilaw naman. Okay, so namatay naman yung sa heater. Check natin. Start. Yun. Whoop. So parang loose contact. So hindi nagre-redondo yung starter. So parang ang nangyayari, pag in-start mo siya, parang hindi kumo-contact na maayos yung starter, or hindi. Check natin yung baterya kung mahina. Okay, so isa pa, try natin. Start. Ayun, tumutunog lang yung starter. Okay, sige. So check upin muna natin yung battery nito kung ano yung itsura, and then balikan ko kayo. Okay mga parbali, kinabitan natin siya ngayon ng kakabitan natin siya ngayon ng ating multi-tester para ma-check natin kung tama pa yung voltahe nitong battery. Okay, so kabit natin sa positive ito. And then itong isa sa negative. So ayan. Okay mga parbali, sa ngayon meron tayong voltahe 12.4. Ngayon, subukan natin i-crank kung ano yung magiging voltage niya, kung talagang malakas pa o mahina. So ito ngayon 12.4, malakas pa to. Ngayon titingnan natin yung resistance niya kung talagang solid na 12 volts pa rin to once na kinakrank natin. Kasi may kuryente pa rin siya, napapailaw niya yung mga nasa dashboard natin. Okay. Ayan mga par, bumagsak na kagad yung amperahe ng baterya. Ayan, tapos dahan-dahan bumabalik. So subukan natin i-crank. So wala. Ayan, bumabagsak yung amperahe ng baterya. Isa pa. So wala. 7.8. So napakababa nung ano. Tapos siyang biglang bumabalik. So ibig sabihin, mahina na yung amperes ng baterya na to. So na-drain na yung mismong karga nito. Malamang palitin na yung battery, or check natin, subukan natin linisin yung mga terminal kung makukuha ng linis. Pero sa tingin ko, sa sitwasyon to, bagsak na talaga yung kuryente ng baterya nito. So kumbaga hindi na enough para i-crank yung makina natin o yung starter. Okay, so check muna natin yung mga terminal nito. Okay. Ayan mga parbali, nasubukan ko ng linisan to, and then higpitan din yung mga terminal. Check natin
kung may pag-asa pa to. Yan, lagay ulit natin tong tester. Sa kabila, negative. So yan, meron tayong 12.3, 12.4. So okay yung voltahe niya, nasa 12 volts. Okay, on natin yung ignition. Ayan, on. So nag-heater siya. Ayan, 7.6 crank. Ala, ayaw na talaga. Ayan, no? So hindi na kaya ng voltahe nitong baterya. Although itong battery naman is talagang stock pa siya. Ayan, kung makapansin nyo, pag bumibili kasi tayo ng isang sasakyan, ito kasi red, ano pa to, modelo pa tong sasakyan na to, so hindi pa napapalitan ng battery since nung binili to. So itong battery nito stock pa to simula nung binili tong sasakyan na to. So meron na tong 2 years mahigit. So tingin ko talagang palitin na tong battery nito. Okay, so tanggalin natin tong mga terminal and then ipipili natin ito ng bagong baterya. Okay. Okay guys, bali ito na yung bagong battery na bili natin. Then salpak muna natin. Okay, and then balikan ko kayo. Ito nga pala mga par, itong battery na nabili natin is 3SM na to. So yung nakakabit kasi dito is 2SM. At the same time, ito naka reverse polarity na rin to. So kung makikita nyo, yung positive, ayan, nandito pa rin sa side na yan. Tapos itong negative, nandito pa rin sa kabilang side na to. At yan mga par, na ikabit na natin. Kung makapansin nyo, nasa tamang position pa rin yung positive and negative. And then ngayon, subukan natin siyang i-try start kung okay na siya talaga. Yan mga par, one click na siya. So yun lang talaga naging problema, battery lang talaga. So okay na to. Ngayon i-road test na lang natin para maobserbahan na rin natin yung performance ng bateryang ito. So tago lang po natin yung resibo tsaka yung warranty, kasi para in case na magkaroon ng problema na hindi umabot kung ilang taon siya dapat na ini-warranty, maibalik natin at mai-present natin sa ating pinagbilan. Okay? At yan mga para, sana muli nakatulong at nagkaroon kayo ng idea para sa inyong pagdi-DIY kung sakaling ma-encounter nyo rin po yung ganitong klaseng problema sa inyong mga sasakyan. Muli, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please paki-subscribe, like, and share na rin po ang aking video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless you all. Bye-bye!